Magandang buhay sa ating lahat. Tatalakayin natin sa presentasyon na ito ang component ng kakayahang komunikatibo. Partikular sa mga component na ito, ang kakayahang linguistiko at socio-linguistiko. Kailangan natin pag-aralan ang mga kakayahang komunikatibo dahil sa Pilipinas ay masasabi natin na tayo ay may multilingual at multicultural na bansa. So, kinakailangan taglayin natin ang mga kakayahang ito. In English, we need to have the communicative competence. We need to have the general ability to use the language in various situations to interact, to share our ideas, and understand others. It is not only about knowing words and grammar, but also how you're going to adjust and use your language in effective, or use our language, it may be English and Filipino, in effective and contextually appropriate manner. Okay, dun tayo sa Filipino. Pag-aralan natin ang kakayahang linguistiko. Pero kailangan natin pag-usapan ang mga layunin ng aralin na ito. Pagkatapos ng aralin na ito, kailangan mabibigyan ninyo ng kahulugan ng mga salitang ginamit sa ating talakayan at nakakapili kayo ng angkop na mga salita at paraan ng paggamit nito sa mga pag-uusap, talakayan, sa pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin o grupong kinabibilangan. Okay? Ngayon, pag-usapan natin ang modelo ng kakayahang komunikatibo. Sa mga naunang framework o modelo ng mga lingwista, ito si Canal at si Swain, o si Canal at si Swain, 1980-1981, may tatlong component silang iminungkahi. Ang una dito ay ang grammatical o kakayahang linguistiko o grammatical at ang kakayahang socio-linguistiko. At isa na rin ang strategic. Bago yung salitang strategic, ang kakayahang strategic na komunikatibo ay yung kakayahan mo na maging malikhain at mapag-angkop sa sitwasyon kung saan hindi natin lubos na naiintindihan ang wika minsan, pero your ability to adjust and the use of language just to focus on the context of the conversation or maging epektibo ka bilang isang mananalita sa kausap mo. So, yun yung strategic. So, pag tutuunan pansin natin yung kakayahang linguistiko at saka socio-linguistiko, may iba pang ideya si Canal noong 1983-1984. Ito yung sumunod na version na kung saan nagsalin ng ilang elemento mula sa kakayahang socio-linguistiko para mabuo ang ika-4 na component. Ito ay ang kakayahang diskursal. Okay? So, parang 4 na. So, yung kakayahang diskursal, pakipanood na lang yung video na ginawa ko. Okay. So, narito ang mga kakayahan na dapat nating pagtuunan ng pansin bilang bahagi o kaya'y component ng kakayahang komunikatibo. Ito ay ang kakayahang linguistiko at ang kakayahang socio-linguistiko. Alright, so unahin natin ang kakayahang linguistiko o kay grammatical. Kapogi naman, oy. Okay, anong ibig sabihin nito? Sinasabi ni Canale at Swain, ang kakayahang linguistiko o kay grammatical ay ang pag-unawa at paggamit sa kasanayan sa ponolohiya, morpolohiya, syntax, semantika, gayon din ang mga tuntuning pang-ortografiya. Ano-ano ang mga ito? Ito yung mga dapat ninyong bigyan ng pansin. So, alam ninyo anong ibig sabihin ng phonolohiya sa English. Ito ay phonetics. At ang phonetics o kaya phonolohiya ay ang pagkilala ng paggamit ng mga tunog, halimbawa sa wikang Filipino, pag-unawa sa patinig, katinig, diptongo, at marami pang iba. Sa morpolohiya naman, ito yung pag-unawa sa morpema. Anong ibig sabihin ng morpema? Ito yung pinakamaliit o kaya maliit na unit ng mga salita. Dapat ninyong malaman. At sa morpolohiya naman, dito din yung kaalaman mo sa paggamit ng mga panlapi. Yung, kumbaga sa English, yung prefix, suffix, infix. Yung gitlapi, unlapi, gitnaa, ano ba yun?
Basta yun, mga panlapi. Next is yung syntax. Ano ba yung syntax na yan? Syntax error? No. Ang syntax ay yung pag-unawa sa pagkasunod-sunod na mga salita sa isang pangungusap. Ayun yun. O kaya pagbuo ng mga iba't ibang uri ng pangungusap. Ang pangungusap, di ba, meron tayong patanong na pangungusap, pautos na pangungusap, pahayag, pakiusap na pangungusap. Yun na yung syntax. Kaya pagbuo ng pangungusap. Sa semantika, o kaya semantics, ito semantika, ito naman yung pag-unawa sa kahulugan. Remember, pag semantika, ito ay meaning. Okay? Kahulugan ng mga salita. Okay, paggamit din ng mga tayutay, idioma, pagkilala sa konotasyon, denotasyon ng mga salita. Yun yung semantika. Pragmatics naman, okay, hindi kasali dito yung pragmatics, pero isa lang yung pragmatics dito. Ayan, pragmatics. Basta pragmatics. Ito yung paggamit ng mga wika sa iba't ibang konteksto. Pwedeng ito ay paggamit ng mga angkop ng mga register na wika. So, pinag-aralan natin yung mga register na wika, di ba? So, doon tayo sa may pang-ortografiya. Ano yung ortografiya? Pag narinig yung salitang ortografiya, ano yung ibig sabihin ng ortografiya? Okay? Madali lang yan. Ang ortografiya is sistema ng pagsulat ng isang wika. Ano yun? Tumutukoy sa mga patakaran yun ng pamantayan, yung pagbaybay, yung paggamit ng bantas at mga simbolo na ginagamit natin. In other words, in English, the correct spelling and punctuation sa language na ginagamit mo, yun yung mga yun. Okay, yung mga pagbaybay ng a, i, i, o, yung mga ganon, napag-aralan natin yun. Next, ang component na ito ay magbibigay kakayahan sa taong nagsasalita upang magamit ang kaalaman at kasanayan, pag-unawa at pagpapahayag sa literal na kahulugan ng mga salita. Okay, it's understandable. Now, dako tayo sa kakayahang sosyo-linguistiko. Dadako tayo dito sa kakayahang sosyo-linguistiko. Ayon kay Sapir, napakahalaga ang wika para sa sosyalisasyon o kay ugnayang sosyal. Pangalawa, ayon sa paliwanag ni Delheims, ukol sa kakayahang komunikatibo, mahalagang malaman kung kailan tayo magsasalita at hindi magsasalita, ano ang pag-uusapan, sino ang kakausapin, saan at paanong paraan. Kung kaya't siya ay nagbigay sa atin ng modelong speaking. Ayan, so meron din akong video tungkol sa speaking, pakipanood na rin yun. Okay? So ito ang halimbawa ng sitwasyong pangwika. Basahin natin. Sa isang shopping center sa Cebu, sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng sinulog, may dalawang turistang tila naliligaw. Magalang na nagtanong ang dalawang turista sa isang mamimili kung saan kung saan sila makakakuha ng taxi papuntang Basilica del Santo Niño. Tinulungan naman ito ng mamimili hanggang sa makasakay ng taxi ang dalawang turista. So, susuriin natin ang sitwasyong pangwika na ito sa pamamagitan ng speaking ni Delheims, ng mnemonic speaking. Susuriin natin. Ang S, syempre, ito ay saan nagaganap ang pag-uusap. Sa isang shopping center sa Cebu, sa kaligitnaan ng pagdiriwang ng sinulog. P, sino-sino mga kalahok sa sitwasyon. Dalawang turista at isang mamimili sa shopping center. Ano ang pakay ng pag-uusap upang malaman ng turista kung saan sila makakuha ng taxi papuntang Basilica? At syempre, yung paano ang naging takbo. So nagtanong ang turista sa mamimili, right? And then ano ang tono ng pag-uusap? Ang tono ng pag-uusap ay magalang at pala kaibigan. So yun. Ganun tayo dapat makipag-usap. Anong medium ang ginamit ng pag-uusap? Syempre, wikang Filipino na may halong wikang Ingles. So, depende sa mga turista. Ano ang paksa ng usapan? Syempre, ang tungkol sa paghahanap ng taxi papuntang Basilica del Santo Niño. At doon sa last, ano ang uri ng diskurso ang ginamit? Syempre, informal. Kaya ito ay isang pang-araw-araw na pag-uusap na nagaganap sa pampublikong lugar. Next.
Isa pang halimbawa para malaman natin ang mga tamang salita na gagamitin natin ayon sa konteksto ng pag-uusap ay sa pagsusuri sa senaryo o kaya dialogo. So, dapat ito ang gagamitin natin. So, halimbawa, yung lugar kanina sa halimbawa natin is the shopping mall sa Cebu City sa panahon ng Sinulog Festival. So, ang kasangkot dito na tauhan ay isang turista at ang mga lokal na mamimili. So, halimbawa si Aling Nena. So, halimbawa si sina Maria at Juan. Okay, ang dialogo. So, ganito dapat ang pagsabi. So, Juan, alam mo ba kung saan tayo makakasakay ng taxi papuntang Basilica del Santo Niño? Gusto ko sana makita yung lugar. Oo nga, Maria, mukhang marami tao dito. Hanggang sa makikita natin dito ang mga paggalang na salita at ang mga karapat-dapat na sasabihin mo para mas maunawaan ka o kaya unawain ka ng iyong kausap. So, ang punto ng dialogong ito ay nakikita dito ang kakayahang linguistiko at sociolinguistiko na kung saan sa kakayahang sociolinguistiko may mga angkop na wika sa sitwasyon. Okay? At ang kakayahang linguistiko naman ay nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng paggamit ng mga tamang salita. For example, yung taxi at exit, yung mga salitang Basilica del Santo Niño, yung mga pagtukoy sa mga lugar at kung paano mo ipapaalam ang iyong katanungan o kaya may ipapaunawa ang mga sitwasyon. Halimbawa, dapat gawin mong formal ang iyong pananalita sa pag-uusap sa matanda, kay Aling Nena, ganyan, paggalang, mga ganun. Okay. Ngayon ay tandaan na natin ang ating napag-aralan, ang kakayahang sosyo-linguistiko ay ang pag-unawa batay sa kung sino, paano, kailan, saan at bakit nangyayari ang sitwasyon pagkomunikatibo. Ang kakayahang linguistiko naman o kaya grammatical ay ang pag-unawa at paggamit na kasanayan sa ponolohiya, morpolohiya, syntax, semantika, gayon din ang tuntuning pang-ortografiya. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. At sana ay ulitin ninyong panuorin para mas maintindihan ninyo.